Anak ni Bossing Vic Soto na si Vico Soto gumawa na naman ng kasaysayan sa kanyang nasasakupang lungsod at Vice Ganda. May sama ng loob sa TV5. Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago natin talakayin yan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din para mas maraming makapanood pa po ng video or ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So, umpisa natin ang ating pag-uusapan sa main host po ng It's Showtime na si Vice Ganda. So, gaano katotoo na tinanggihan daw di umano nito ang pagiging hurado sa PGT or Philippine Got Talent dahil mapapanood po ito sa TV5. May sama po ba ito ng loob sa nasabing TV network? Well, let's say may sama nga po ito ng loob sa TV5 kung saan sa palagay ko naman po ay valid yung nararamdaman nito. I'm not saying na tama ang ginawa niya, kundi yung nararamdaman niya at palagay niya ay normal lang po at nangyayari po sa isang tao yun. Alam nyo naman po ang naging dahilan kung bakit nalipat ang kanyang noontime show sa GTV at later on ay sa GMA ay dahil nga po mas priority po ng TV5 management ang Eat Bulaga. Magkaganon man mga kaparokya, ABS-CBN management has no other choice but to find the replacement of Vice Ganda. Matutuloy at matutuloy pa din po ang PGT. In fact, they got Eugene Domingo and she deserved to be one of the judges of said program. Magaling na artista po si Eugene Domingo at TV host. At of course, may experience na rin po ito bilang hurado. Kaya ABS-CBN did a right choice. Makakasama nito mga kaparokya sina Catherine Bernardo, Tony Pangilinan at Sir FMG. Sayang lang kung pwede lang dyan si Jose Manalo mga kaparokya. Pwede sana nating i-consider as judge ng PGT. With the team up of Eugene Domingo, malamang hitik sa katatawanan yung talent show ng ABS-CBN. Samantala ay Zeguera may panawagan sa pamunuan po ng NAIA Terminal 1. So napapost po ang legit dabarkads na si Zeguera sa management po ng NAIA dahil sa di umano'y pagkakawala ng ilang gamit ng kanyang asawa. Ayon sa post nito mga kaparokya, hello NAIA 1, kararating lang ng asawa ko from the US via PAL flight. May nawawala pong 2 items sa loob ng box at maleta niya. Pwede kaya makausap yung security nyo dyan para ma-check yung mga lost items. Mga parokya, grabe, pati ba naman yung kilalang tao binubudol sa NAIA. Kilala din ang asawa ni Zeguera na si Liza Dino. Kung hindi ako nagkakamali mga parokya ay may katungkulan po ito sa dating gabinete po ni former President Duterte. Kaya kung totoo ito mga kaparokya ay wala na talagang pinipili ang mga security sa NAIA. Kaya one of the worst airports po sa mundo ang NAIA dahil sa mga hindi mapagkakatiwala ang security ng mga ito. Tanimbala at kung ano-anong modus basta makalamang lang po sa tao. Sana naman ma-actionan ito ng gobyerno dahil kung ang kilalang tao ay naiisahan, how much more pa po kaya ang mga ordinaryong mamamayan. Samantala, anak ni Bossing Vic Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto gumawa ng kasaysayan sa kanyang lungsod. Sabi ng kalaban nito sa pagka-mayor mga kaparokya ay nakafocus lang daw di umano sa good governance ang mayor ng Pasig at nakalimutan na daw po ang health sector. Well, dapat talaga mag-focus sa good governance ang isang public servant, hindi sa pagbibigay ng ayuda. Anyways, we are speaking this dahil sa kauna-unang pagkakataon po ay nagkaroon ng cardiovascular catheterization laboratory ang lungsod at kauna-unahan sa Asia outside Japan. So, ayon sa post nito Facebook ay 80 million daw ang halaga nito at makakatulong sa mga sasailalim tulad ng bypass, angioplasty at iba pa. At di na sila pupunta sa malayong lugar para ipagawa yan. Malaking tulong ito sa kanilang lungsod dahil mababawasan ng 60 to 350,000 ang gastos ng mga
Pasigueño. Grabe, ang laking kaginhawaan yan para sa kanyang constituent. Grabe ang serbisyo ng anak ni Bossing Vic Soto, talagang kahanga-hanga. Samantala, nagsimula na pong mag-shoot ang Eat Bulaga host na si Atasha Mulak para sa kanyang upcoming Philippine adaptation na The Bad Genius. Sa nirepost nitong post ng Studio Viva ng kanilang first shooting day ng kanilang series, kung saan makikita dito nakasama niya ang kanyang co-artist na si Hyacinth Calyado. So yan ang isa sa dahilan kung bakit wala si Atasha sa Eat Bulaga, dahil sa paparating na series at sobrang loaded at hectic talaga ang schedule nito, kaya hindi po natin napapanood ang anak ni Aga Mulak at Michelene Gonzalez na si Atasha sa Eat Bulaga. And Eat Bulaga let Atasha to do her priorities. Ganyan naman po ang Eat Bulaga ever since. Hindi nila pinagkakait yung mga oportunidad ng kanilang mga talent. So hanggang dito na lang po tayo. That's our topic for today. Magsiingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.